Brother Amir, kailan niyo po naramdaman na parang iba kayo doon sa family na kinalakhan niyo? Binubuli ako ng mga kalaro ko na ako ay ampun lang. Sabi nila, ampun, ampun, ampun. Hindi ka naman totoong anak ng mga yan eh. Anak ka ng pokpok, sabing ganun sa akin. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na nagkakaroon na ako ng doubt kung totoong anak ba nila ako. Kasi iba yung treatment na nakikita ko. Yung anak nila, yung kinilala kong kuya, kapag ka binibigyan nila ng baon, basta nang hingi, binibigyan agad. Ako, kailangan kong magbenta ng pandesal, kailangan ko tumulong sa bakery, kailangan kong sumama sa construction bago kong makuha yung gusto nila. Although sinasabi nila, way daw yun para i-train ako maging responsible. Pero bilang bata, hindi ko nararamdaman na ganun eh. Pero kailan niyo na-confirm na hindi sila ang totoo niyong magulang? Parang na-fed up na sila sa akin dahil tanong ako ng tanong. Sinabi nila yung totoo na oo, hindi ka namin tunay na anak. Iniwan ka ng nanay mo dahil hindi na siya makabayad ng upa ng bahay. Nung binigay ako, iniwan ako ng nanay ko. 3 years old ako nun. Na kaya namulat ako sa mga foster parents ko. Kaya wala talaga akong idea na iniwan lang ako ng mama ko dahil nga hindi niya na mabayaran yung upa ng bahay. Pero anong sabi niyo doon sa mga kinilala niyo magulang nung nalaman niyo? Dahil dumadami yung tanong sa isip ko, parang nagkakaroon ako ng galit sa isip ko. Tapos pag merong dumating na bisita sa kanila, ipinapakilala, ay ito yung anak ko, yung anak nila. Pag sa akin na dumating, ito yung ampun ko. Kaya yun yung start na naglayas ako sa bahay nila. Dahil gusto kong makilala yung tunay kong nanay. Sino ba talaga yung totoong nanay? Bakit niya nagawa sa akin yun? Nung naglayas ako sa kanila, tumira ako sa Burnham Park ng almost 9 months. Pagala-gala, kung kani-kanino ko tumitira. Sumali ako sa mga gang, natuto kong magbisyo, tumigil na ako sa pag-aaral. Dahil ang gusto ko na lang gawin, hanapin yung totoo kong nanay. At yun yung time na sinusundo sila ng pulis. At inire-report na yung anak nyo, ganito, na-involve sa ganitong gulo. Ang nangyari, hinanap nila yung nanay ko, yung totoo kong nanay. So pinuntahan sa Manawag, na-confirm na andun. Kaya dinala ako doon sa Manawag, Pangasinan. Na hindi ko alam, yun na pala yung time na iiwanan na ako doon. Gustong-gusto kong yakapin ng nanay ko noon eh, pero hindi ko siya matanggap. Sa sobrang galit ko, yung tanong ko na bakit niya ako iniwan. Kaya araw-araw, minumura ko siya, sinasabihan ko siya ng masasakit na salita na laman ko pa na may mga iba pa pala akong kapatid. At yung mga kapatid ko, kasama ng tiyahin ko, namimit ng mother ko. Then yung bunsong kapatid ko, kasama nila. Ibig sabihin, ikaw lang talaga yung nahiwalay dun sa magkakapatid. Parang naiisip ko nun, unwanted child ako. Dahil naisip nyo na unwanted child kayo, parang 2 beses nangyari sa inyo eh. Dun sa foster parent nyo, na nakita nyo yung ibang treatment. Plus itong reality na... reality na pumasok sa isip ko na parang gusto ko na lang magpakamatay. Kasi parang ayaw naman nila sa akin. Sa bahay, sumisigaw ako. Magmumura ako ng lakas-lakas. Sabi, sinusuntok ko yung mga pader. Nagbabasag ako. Dahil naiisip ko na magpakamatay ay parang ayaw nila sa akin eh. Yung mama ko wala siyang magawa kundi umiyak. Dahil biyaya naman nung time na yon, na-convert na siya sa Pentecostal, sa Fourth Watch. Kaya ang ginagawa niya nun, pag sinasabihan ko siya ng masakit, babatuhin niya ako ng verse ng talata. Hanggang sa naririnig ko siya nagpe-pray, tulungan siya ng Panginoon para ipaunawa sa akin bakit niya nagawang ako ay ipaampon, ipamigay sa ibang tao. Hanggang sa nahipo yung puso ko, hinarap ko siya at
bigla niya akong Bible study. Pinaunawa niya sa akin ang salita ng Diyos na at inirelate niya yung mga way kung bakit niya nagawa yun sa akin. At biyaya ng Panginoon, nakaramdam ako ng kakaiba sa pamamagitan ng salita ng Diyos na bigla na lang ako bumuhos yung luha, gumaan yung loob ko sa Kanya. Nung nagkaroon kayo ng pagkakataon na makatanggap din ng kaligtasan, anong naging pagbabago sa buhay mo tsaka sa relationship mo sa mother mo? Nawala lahat ng bisyo ko, nawala yung pagmumura ko, yung galit na naitanim sa akin, yung kaisipan ng gusto kong magpakamatay, gusto kong manakit ng tao, nawala lahat sa akin yun. At parang gustong-gusto kong magbasa ng Bible, gusto kong laging kausap yung mga pastor. Unti-unting nabago yung buhay ko. Ako ay muling nakabalik sa pag-aaral at pamamagitan nun ng nanay ko, nakagraduate ako ng college. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, isang ama, ako rin ay meron ng master's degree na sa pamamagitan ng church, ako ay tinulungan para makapagtapos ng master's. Ngayon, ako ay isang ganap na ministro ng Panginoon dahil sa pamamagitan ng mga nangyari sa buhay ko, nakita ko na inalign ng Diyos yung buhay ko para sa ministeryo. Yung sakit na dinanas ko, hinilom lahat ng Panginoon. Tinulungan niya ako para makabangon muli, para magkaroon ng mabuting kalagayan. Hindi mo pa nakikita kung ano yung plano ng Diyos kasi kung ano-ano nangyari sa buhay ninyo. Parang napakagulo ng journey nyo. Then nung na-figure out ninyo na, ay, ito pala. Anong realization mo? Nakita ko na sa kabila ng mga bagay na hindi magaganda, ang Diyos ay laging may inilalaan na maganda para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin, sundan mo kung ano yung plano ng Diyos para sa iyong buhay. Thanks for watching. Subscribe for more exclusive videos.